Magandang umaga po sa inyong lahat. At, tayo po ay nasa ika-25 araw ng ating Flores de Mayo, ang ating paglilingkod sa mahal na Birheng Maria. At holiday po ngayon dahil sa Idil Fitir, no, yung katapusan daw ng pagdiriwang ng Ramadan dito sa Pilipinas. Well, kahit bumati tayo sa mga Muslim ng maligayang Idil Fitr, wala namang malamang na nanunood sa atin sa Flores de Mayo ito. Pero, tatandaan natin na, ang mahal na Birheng Maria ay mayroong natatanging lugar sa puso mismo ng mga Muslim. Ito'y kitang-kita halimbawa sa Zamboanga, no? Yung pagdedebosyon ng mga Muslim din sa Nuestra Señora del Pilar. Saan ba nanggaling yon, no? Yung kanilang pagdedebosyon? Well, kasi sa Quran ay mayroong bahagi doon na nakatalaga para kay Miriam, para kay Maria ng Nazaret. At yun nga nakakapagtaka sa Quran, no? Na ang mga na walang anumang nababanggit kung sino kung ano ang pangalan ng nanay ng propetang si Muhammad. Subalit, ang Birheng Maria ay nabanggit sa Quran at pag hindi ako nagkakamali ay kinikilala mismo ng Quran ang pagiging malinis o walang bahid sala ng mahal na Birheng Maria. Kaya nga meron nagsasabi na maaring ang maging daan ng pagkakasundo ng mga Kristiyano at ng mga Muslim ay ang mahal na Birheng Maria. Kung titingnan niyo halimbawa yung mahal na Birhen sa Fatima, yung Fatima mismo ay isang pangalan na malapit sa mga Muslim. Dahil ang Fatima ay pangalan ng isa sa mga anak yata o anak na babae ni Muhammad. Okay? Kaya sa araw na ito na nagdiriwang tayo ng isang national holiday, na kung tutuusin na isang Muslim holiday, ipagdasal natin na sana dumating ang araw na ang mga Kristiyano at ang mga Muslim ay magkaroon ng pagkakaunawaan at ang magiging tulay ng panguunawa na ito sa gitna ng dalawang relihiyon ay mismong ang mahal na Birheng Maria. Okay? Ngayon, naialay na natin sa mahal na Birhen yung unang bulaklak ang pagdarasal ng isang bahagi ng banal na rosaryo. Ngayon naman, tignan natin yung ikalawang bulaklak. Ang ikalawang bulaklak ay ito. Well, dumalaw sa mga nabibilanggo o kaya sa isang may sakit o kaya ay aliwin ang isang taong nalulumbay o nalulungkot. Okay? Ito yung acts of mercy. Okay? Mamili ka sa gagawin natin ngayon sa araw na ito. Either dumalaw ka sa isang taong nabibilanggo. Okay? Maaring, mahirap pumunta ng bilangguan ngayon. Pero pwede din naman siguro yung nabibilanggo sa bahay. Okay? Mangamusta ka. O kung ayaw mong mag-risk ng mahawa ka sa COVID, mangamusta ka sa pamagitan ng video call, okay? Mangamusta ka, o kaya naman ng isang taong may sakit, o kaya naman ay isang taong nalulungkot o nalulumbay. Ang acts of mercy, ang isa sa tatlong acts of mercy na ito, ay iaalay natin bilang pangalawang bulaklak sa maghapong ito sa mahal na Birheng Maria. Okay? Ngayon, ang pagninilay natin sa araw na ito ay tungkol sa purgatorio. Nakatamang-tama,
Kasi nataon ng araw na ito ay Lunes. Okay? Araw na ito ay Lunes. Alam nyo, mula nung nagkaroon ng lockdown, minsan nawawalan ako ng sense of sense of time. Sabihin, hindi ko malaman, Lunes na ba, Martes na ba, Linggo na ba. Kasi dati, madali, pag Linggo, hirap, pagod. Yan. Pag Lunes, medyo mula sa paging hectic ng schedule ng araw ng Linggo, ang Lunes para sa aming mga pare ay pahinga. Ngayon hindi na, dire-diretso, hindi mo malaman kung ano ba yung araw ng pamamahinga at ano ba yung araw ng paggawa. Okay? Natatandaan ko, mula nung ako'y graduate sa kolehiyo at na-ordain na pare, well, parang pare-pareho nila yung mga araw, no? Minsan, yung mga altar boys namin dito, nagbabalita, Father, sem break na po. O Father, Christmas break na po. O Father, summer break na po. Sa akin, ako, pare-pareho na lang yan. No? Pare-pareho na lang. Dati, nung estudyante ako, I look forward doon sa mga sem break, Christmas break, okay, spring break, next spring break. Summer vacation naman. Summer break, ganyan. Pero ngayon, pare-pareho na lang yan. Okay, pare-pareho na lang yan. Ang pagkakaiba lang, pag Pasko, pagod. Pag Holy Week, pagod. Yun lang. Yun lang. Okay? So, tamang-tama sa araw na ito, Lunes, na tapat ang meditation. Bakit? Kasi, ang araw ng Lunes ay nakatalaga para sa pananalangin para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Anong pinanggalingan yan? Well, pinanggalingan yan ay ang paniniwala, although hindi natin alam kung talagang totoo ito o hindi ang paniniwala na pag Linggo, may day off sa paghihirap. may day off yung mga kaluluwa sa purgatorio sa kalang paghihirap. Okay? Nakaka-pre-afternoon siguro sila. No? Ewan natin kung anong ibig sabihin nun. Okay? Basta medyo pahinga sila sa kanilang mga pagdurusa sa purgatorio. At pagdating ng Lunes, yun ang araw ng pagbalik sa purgatorio. Hindi natin alam kung totoo ito o hindi. Pero yun ang pious tradition ng mga matatanda. Dahil ang Lunes ay back to work, okay, sa mga taga-purgatorio, back to suffering, ganyan. Kaya, ang Lunes ay nakatalaga bilang espesyal na araw para sa pagdarasal para sa mga yumao. Kaya nga sa Prayer Wars of the Holy Souls, meron kaming Day of Remembrance. At ang Day of Remembrance namin sa mga yumao ay ang araw ng Lunes. Okay? Araw ng Lunes. So ngayon, pag nilayan natin ang tungkol sa purgatorio. So ang tanong diyan ay, ano bang ginagawa sa purgatorio? Well, unang-una ano ba yung purgatorio? Ang purgatorio ay isang lugar o estado ng paglilinis. Paglilinis ng mga kaluluwa na inihahanda para makapasok sa langit. Okay? Para makapasok sa langit. Ang sinasabi ng mga protestante, mga born again, dalawa sa kabilang buhay. Langit at impyerno, pero walang nasa gitna na purgatorio. Langit at impyerno lang. Well, actually, ang katekismo ng simbahan, kung tutuusin, ang sinasabi dito ay yung recompense ng kaluluwa immediately after death ay either langit at impyerno. Langit o impyerno. Yung mga namamatay na hindi pinagsisisihan ang kasalanang mortal, diretso sila sa impyerno. Subalit, yung mga namatay sa pakikipagkaibigan sa Diyos, kay Jesucristo, sila ay pupunta sa langit. Pero, yung iba, if they die in perfect charity, they immediately go to heaven. Pero yung iba,
dahil mayroong mga pagkukulang na dapat bayaran. Okay? They pass through purgatory, pero ang sino mang dumating sa purgatorio ay already assured ng buhay na walang hanggan sa langit. Kaya nga, there are no trapdoors in purgatory. Sabihin, no, wala siyang mga patibong na kung saan maaari mahulog ang kaluluwa mula sa purgatorio papuntang impyerno. Walang patibong sa purgatorio. Ang iisa lang ang labasan, iisa lang ang exit ng purgatorio. At anong exit ng purgatorio? Ang exit ng purgatorio ay ang mga pintuan ng langit. Sa purgatorio, ang mga kaluluwa, are being purified until they are on fire with perfect charity. Okay? They are being purified until they are made perfect in charity. When the souls are already perfect in charity, that is when they enter heaven. Okay? So, anong ginagawa sa purgatorio? Well, ang sabi ni Padre Sevilla, doon nagningingas ang isang malaking apoy na pinapaglagablaban ng hustisya o katwiran ng Diyos. The fires of purgatory are actually fires of justice. Okay? They are fires of justice. And remember that justice is the minimum of love. Okay? Justice is the minimum of love. That is why we can say that the fires of purgatory are actually fires of divine love. Okay? They're actually fires of divine love because the fires of purgatory are fires of justice. And justice is the minimum of love or the minimum of charity. Okay? Doon ang mga kaluluwa, doon ang Diyos ay iniibig ng mga kaluluwa. Okay? Doon ang Diyos ay iniibig ng mga kaluluwa. At doon din ang Diyos ay nagdudulot ng sakit, ng pagpapakasakit. Okay? The Lord allows sufferings in purgatory because sufferings make us perfect in charity. Okay? Sufferings inflame the fires of charity. Okay? The sufferings inflame the fires of love for God. How do you reconcile a loving God with a God that punishes? Okay. How do you reconcile a loving God with a God who punishes? It's very simple actually. Okay? Kahit tayong mga magulang, diba? Yung mga bata, para hindi lumaking sutil, binibigyan natin sila ng some form of corporal punishments. Halimbawa, pinapalo natin yung palad. Halimbawa, o kaya naman, pinatatayo natin na nakaharap sa dingding. O kaya, grounded. O, grounded ka ngayon, di ka pwedeng lumabas. O kaya, bawi cellphone. O kaya, di pwedeng nood ng TV, bawal TV. Pero cruelty ba yon? Cruelty ba yon? Hindi. Bakit hindi? Well, ano bang intensyon ng corporal punishment?
Ang sagot, para magtanda ang bata. Dahil ayaw mo na ang iyong anak ay lumaking sutil. Okay? Now, kahit halimbawa, yung pagpapainom ng mapait na gamot, how you wish masarap yung gamot na pinapainom mo sa anak mo, pero wala mapait yung gamot, painumin mo. It might break your heart, pero alam mo, this is the only way to cure your ill child, yung anak na may sakit. Kaya naman, naaati mo ba na sinusundot ng karayom sa vaccination ang iyong anak? Diba? Umiyak yung bata, nasasaktan. How you wish hindi ganon. Pero alam mong kailangan niya yon. Kasi kung hindi siya magpapabakuna, hindi siya mapoprotektahan mula sa sakit o hindi siya gagaling. Okay? Ngayon, sa purgatorio, maaring tila magmukhang nagpaparusa ang Diyos, pero ang parusang ito ay dulot ng pag-ibig. At ano yung parusa na pinagdadaanan ng mga kaluluwa sa purgatorio? Well, ninanasa ng purgatorio ng mga kaluluwa na makita ang Diyos, pero hindi yon nangyayari. Hinihintay nila ang oras na sila'y makapasok sa langit, pero hindi nila nalalaman kailan darating ang oras na iyon. Tinitis nila ang mga pahirap at pasakit na mahigit sa lahat ng mga kahirapan at kasakitan dito sa mundo. Okay? Ngunit, sa pilitang titiisin na walang karapatan at kagantihan. Maraming mga spiritual writers, sabi nila na mas mabuti pang dumanas ng pagdurusa sa mundong ibabaw kesa sa pagdurusa sa purgatorio. Bakit? Number one, sa mundong ibabaw, pwede mong takasan ang iyong parusa. Okay? Pero tatandaan mo, yung pagdurusa na tinakasan mo sa mundong ito ay kailangan ng iyong kaluluwa para ikaw ay linisin at magbayad puri para sa iyong mga kasalanan. Ngayon, kung ano man yung pagdurusang tinakasan mo sa lupa, don't worry. Dadaanan mo ilito sa purgatorio. Pero sa purgatorio, hindi mo pwedeng takasan ang pagdurusang iyon kasi yun nga ang kailangan para ikaw ay makapasok sa langit. Ngayon, kapag pinili natin na magdusa dito sa mundong ibabaw, nagagamit ang pagdurusang iyon para madagdagan ng kaluwalhatian ang ating kaluluwa sa langit. Pero sa purgatorio, yung pagdurusang sa pilitang pinagdadaanan mo ay hindi na makadadagdag sa kaluwalhatian ng iyong kaluluwa pagdating sa langit. Bakit? Kasi nagbabayad ka na lang ng utang. Okay? Sa pilitan talaga ang pagharap sa pagdurusa sa purgatorio at ito ang kakilakilabot na katotohanan. Ang paggunita lamang sa isang bilangguan ay pumupuno sa ating puso ng lumbay. Now, walang pagsalaman din na tayo ay pupunta sa purgatorio at nagwawalang bahala tayo. Bakit kaya kailangang dumaan sa purgatorio? Well, maraming dahilan. And these are the imperfections of our love.
Ang isang mongha ay pwedeng pumunta sa purgatorio dahil sa halip na magdasal, habang siya'y nasa harap ng altar, nakikipagtsismisan siya sa katabi niyang mongha, halimbawa. Okay? O kaya naman, ang isang reliyoso ay maaring dumaan sa purgatorio dahil hindi taos sa kalooban ang kanyang pagdarasal. Hindi niya, sabi dito, hindi niya iniyuyuko ang kanyang ulo tuwing dinadasal ang luwalhati sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang isang consecrated virgin ay maaring pumunta sa purgatorio dahil sa, ito hindi niyo maintindihan to, dahil lamang sa paghihilamos at paglilinis ng malabis sa araw ng Biyernes. So kasi nung panahon yun, Day of Penance ang Biyernes at she refuses to perform that penance, halimbawa. Si San Pellegrin, si San Pascasio ay dumaan sa purgatorio dahil sa makasalanang lubha namang magagaan. Si San Valerio ay dumaan sa purgatorio dahil sa malabis sa pagmamahal niya sa isa sa kanyang mga pamangkin. Too much attachment to a certain person. Yun naging dahilan kaya si San Valerio ay kailangan dumaan ng purgatorio. Ang isang mahusay na mangangaral ay dadaan sa purgatorio dahil masyado naman siyang bilib sa kanyang sarili. Okay? Masyado siyang bilib sa kanyang mga sinulat. Masyado siyang conscious sa sasabihin ng ibang tao. Okay? Maaring sa panahon ito, masyado siyang tumitingin sa likes. Okay? Masyado niyang tinitingnan kung ilan ang views. Okay? Mga ganyan. Naku. O kaya naman, ang mga ganito mga bagay, tila baga maliliit na bagay, okay? Ito ang mga kasalanang pinagbabayaran sa purgatorio. Kaya nga, ano ang kahihinatnan mo dahil sa di ganyong mga pagkakagalit-galit, mga pagsisinungaling, mga pagsuway, mga kawalang paggalang, kawalang pitagan sa loob ng simbahan, mga kakulangan sa katungkulan, negligences in responsibilities, mga malabis na malabis sa pagpapaganda sa pananamit, pagsusot ng alahas, at dahil sa mga kakulangan ng pag-ibig sa Diyos at kapwa-tao. In other words, too much self-love. While lacking in love for God, while lacking in love for neighbor, brings people to purgatory. Okay? Masyadong mahal ang sarili. At sa labis sa pagmamahal sa sarili, nagkukulang sa pag-ibig para sa Diyos, nagkukulang sa pag-ibig para sa kapwa. At hindi mo pa yata inaakala na kailangang magbago at magpakabuti sa asal, ng asal. Kaya nga sabi ng ating Panginoon sa St. Matthew, di ba, na gospel, sabi niya, kung may magsasakdal sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa magsasakdal habang patungo sa hukom. Kundi ay ibibigay ka niya sa hukom, ibibigay ka ng hukom sa tanod, at ikukulong ka ng tanod, at hindi ka makakalabas sa bilangguang iyon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Kaya nga ang tanong, gaano kaya katagal ang itinitigil ng mga kaluluwa sa purgatorio?
gaano katagal ang ikatitira mo sa purgatorio? Well, sagot ni Jesus, hindi ka lalaya sa bilangguang iyon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Nagbigay ng calculation to si Padre Sibilia. Just in case, hindi natin ma-imagine. Okay? Halimbawa, sabi niya, ipagpalagay natin na sa bawat isang kasalanang venial, hindi mortal venial sin. Okay? Ang isang kasalanang venial ay katumbas ng isang araw sa purgatorio. Okay? Isang kasalanang venial ay katumbas ng isang araw sa purgatorio. Halimbawa, nakakagawa ka ng isang kasalanang venial sa loob ng isang kasalanang venial araw-araw. Therefore, sa loob ng isang buwan, nakagawa ka ng 30 kasalanang venial. Sabihin nun, sa bawat araw na, halimbawa nakagawa ka araw-araw pala ng 30 kasalanang venial. Sabihin natin sa Bible, the just man commits sins 7 times a day. Okay. Pero dito, ang calculation niya, halimbawa every day I commit 30 venial sins. Therefore, ang isang araw ng buhay ko sa ibabaw ng lupa ay katumbas ng 30 araw ng pagdurusa sa purgatorio. Halimbawa, I am a just man and I commit sins 7 times a day. Therefore, ang bawat araw ng aking buhay sa lupa ay katumbas ng 7 araw sa purgatorio. 7 araw ng pagdurusa sa purgatorio. Okay? Halimbawa, I commit 30 sins a day. In a year, well, I would have incurred the time of 30 years for 1 year. And for 50 years, I would have incurred 1,500 years in purgatory. 60 years, well, 1,800 years in purgatory. Laki nun. Malaki yata yun, okay? So, 1,800 years in purgatory. Haba nun. So, 60 years old ka, you commit 30 sins a day, therefore, it will merit you a stay of 1,800 years in purgatory. Ang Diyos na walang kamatayan, Diyos na katakot-takot, at kakilakilabot na kabayaran. Idagdag mo pa sa makasalanang benyal ang isang kasalanang mortal na ipinatawad sa kumpisalan. Datapat hindi pa nabayarang lubos tungkol sa kaparusahang nararapat sa kanya. Ilang daang taon pa ang ipagdurusa sa purgatorio. Okay? Kaya pala minsan lang, pag naglalatin mas ako, minsan nagugulat na lang ako, may nakalistang pamisa Pontius Pilate. Nung umpisa, nagkakamot ang ulo, pinagbimisa ko yung kaluluwa ng Pontius Pilate. Pero, isipin nyo yun, Isipin nyo yun. Yung calculation ni Padre Sibilia, posible kayang hindi pa nahango si Poncio Pilato sa purgatorio? Diba? Posible, diba? Posible. Di lalo na yung mga
yung mga inantay pa yung oras na malapit ng mamatay bago sila magbalik loob sa Diyos. Ay nako, ang sabi ng manunulat, ang maganyang kaluluwa daw ay nagtatagal sa purgatorio hanggang katapusan ng mundo. Ang sabi, kay saan naman manunulat yun? Okay? So, ilang daang taon pa ang ipagdurusa sa purgatorio. Ngunit mangyaring mabawasan mo't madaling mabayaran sa paraan ng kusang pagpapakasakit at pagpapahirap sa buhay. So, how do you shorten your stay in purgatory? Well, simulan mo na yung pagbabayad ngayon dito sa ibabaw ng lupa. Paano? By acts, voluntary acts of penance and mortification, and also by acts of charity, and also by self-denial, and by carrying your cross to follow the Lord. Okay? Halimbawa, ang biyatong ni Renerio Cistercense, okay, Reinero the Carthusian, okay? Malaki ang takot niya at panimdim sa nakaraan niyang pamumuhay. Sa di pagkatalastas niya kung ipinatawad na sa kanya ng Panginoong Diyos ang kanyang mga kasalanan at ang mga dusang dapat niyang pagbayaran dahil sa mga ito, at pinagmakaawa niyang walang tigil sa mahal na Birheng Maria na mangyaring mahabag sa kanyang kaluluwa. Minsan sa kanyang pananalangin, biglang sinambilat na parang inagaw ang kanyang isip at loob dahil sa dahas at tindi ng kanyang pag-ibig sa Panginoong Diyos. At narinig niya na nakikiusap at namamagitan para sa kanya ang mahal na Birhen. Pinakikiusapan niya si Jesus na siya ay dalhin sa langit nang wag nang idaan sa purgatorio, sapagkat tao sa puso ang kanyang pagsisisi sa kasalanan at ginawa na niyang kaukulang pagpepenitensya. At sa pamamanhik na ito, pakiusap na ito ng mahal na Birhen, ganito ang isinagot ng kanyang anak na si Jesus. Sabi niya, "Inako, ipinauubaya kong lahat sa mga kamay mo. Sino kaya ang makapagpapahayag ng tuwa na kinamtan ni Reinerio nung narinig niya ang ganong kasagutan? Ano kayang takot ang paninimdimin pa sa purgatorio kung ang kausap-usap niya ay nasa kamay na ng kanyang ina? Gayunman, hindi rin niya niluwagan sumandali man lamang ang kanyang pagpapakabanal, kung di bagkus pangang lalong nagpumilit siyang pag-alabin ang kanyang puso sa paggawa ng kabanalan. Ganito ang pagpipilit nitong pinagpalang ina, na ang kanyang mabubuting anak ay huwag mahirapan at mapasakitan ng mabagsik na dusa sa purgatorio." Kaya po alam nyo, talagang magdebosyon tayo sa mahal na Birhen. Magdebosyon tayo sa mahal na Birhen. Lalo tigita, suotin natin ng matapat ang kanyang eskapularyong kayumanggi, brown scapular. Pero, maging tapat tayo sa mga kondisyon ng brown scapular. Ano yon? Katapatan sa pagiging Kristiyano, the promises of baptism. Pangalawa, kalinisan ayon sa estado ng buhay, chastity according to the state of a person. Pangatlo, araw-araw na pagdarasal ng banal na rosaryo.
Sabi ng mahal na birhen, ang sino mang mamatay na suot-suot ang eskapularyong ito ay hindi mahuhulog sa impyerno. At sa Sabado, pagkatapos ng kamatayan ng debotong iyan, siya'y bababa sa purgatorio upang hanguin ang iyong kaluluwa mula sa purgatorio. Kaya po talagang ang pagdedebosyon natin para sa mga kaluluwa sa purgatorio ay laging kaakibat ng pagdedebosyon natin ng kayumangging eskapularyo sa karangalan ng mahal na birhen. So, ang handog ay ito. 3 beses dasalin ang Salmong De Profundis. O kaya, 3 beses magdasal ng Ama namin, Abaginong Maria at Requiem, eternal rest grant unto them, O Lord, para sa mga kaluluwang lalong deboto sa mahal na Birheng Maria, na ngayon ay nasa purgatorio. Hakulatoria, Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium ostende. Matapos niya ring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. We fly to thy patronage, O Holy Mother of God. In the present tragic situation when the whole world is prey to suffering and anxiety, we fly to you, O Mother of God and our Mother, and seek refuge under your protection. O Virgin Mary, turn your merciful eyes towards us amidst this coronavirus pandemic. Comfort those who are distraught and mourn their loved ones who have died, and at times are buried in a way that grieves them deeply. Be close to those who are concerned for their loved ones who are sick and who, in order to prevent the spread of the disease, cannot be close to them. Fill with hope those who are troubled by the uncertainty of the future and the consequences for the economy and employment. O Mother of God and our Mother, pray for us to God, the Father of mercies, that this great suffering may end and that hope and peace may dawn anew. Plead with your divine Son as you did at Cana, so that the families of the sick and the victims be comforted and their hearts be opened to confidence and trust. Protect those doctors, nurses, health workers, and volunteers who are on the front line of this emergency and are risking their lives to save others. Support their heroic effort and grant them strength, generosity, and continued health. Be close to those who assist the sick night and day, and to priests who in their pastoral concern and fidelity to the gospel are trying to help and support everyone. Blessed Virgin, illumine the minds of men and women engaged in scientific research, that they may find effective solutions to overcome this virus. Support national leaders that with wisdom, solicitude, and generosity, they may come to the aid of those lacking the basic necessities of life and may devise social and economic solutions inspired by farsightedness and solidarity. O Mary, most holy, stir our consciences so that the enormous funds invested in developing and stockpiling arms will instead be spent on promoting effective research on how to prevent similar tragedies from occurring in the future. Blessed Mother, help us realize that we are all members of one great family, to recognize the bond that unites us so that in a spirit of fraternity and solidarity, we can help to alleviate countless situations of poverty and need. Make us strong in faith, persevering in service, and constant in prayer. Mary, consolation of the afflicted, embrace all your children in distress and pray that God will stretch out his all-powerful hand and free us from this terrible pandemic so that life can serenely resume its normal course. To you shine on our journey as a sign of salvation and hope
do we entrust ourselves, O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. May the divine assistance remain with us always. Amen. May the souls of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. The blessed Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. Magandang umaga po. Magkita-kita ulit tayo bukas para sa Flores de Mayo.